dapat itong gobyernong ito tuligsain ng todo ng mga OFW. Alisin niyo po yung sinasabi ninyo, supporter kayo ni Bongbong Marcos. Isipin niyo pagka-Pilipino ho ninyo, nangangailangan yung mga OFW ng tulong. Eroplano, humingi ng eroplano, charter plane. Hindi binigay. Anong ginawa? Sila yung sumakay ng private jet papuntang Amerika. Anak ng kamuti. Napakalaking insulto sa mga OFW at sa maraming Pilipino. Isipin mo magtipid. Magtipid tayo. Ano, anak ng kamuti magtipid? Pero anong ginawa ho nila? Ayan. Nagparty-party sa Malacanang in grande. Pero galing sa bunganga nila na sinasabi nila, magtipid tayo. Harap-harapan tayong ginagagot niloloko dito eh. Hindi lang kayo mga kurakot, hindi lang kayo mga budol-budol, mga manggagago pa kayo sa taong bayan. Yan ang maliwanag dyan. Kaya sabi ko, naawa lang ako sa Pilipinas at naawa lang ako sa mga Pilipino na until now, bulag at bingi pa rin kung ano ang direksyon ng gobyernong Marcos para sa ating bayan at sa mga Pilipino. Binibilatan lang ho tayo dito at iniinsulto tayo ng mga Marcoses na para bang sinasabihan tayo, mga hampas lupa kayo, kayo ang magtipid. Ngayon nangangailangan kayo ng tulong, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, sasakay kami ng private jet at magparty-party kami sa Malacanang. Kung nung mga araw na yon na kasalukuyang inaaresto na siya ni General Torre, halimbawa lang, isang hudyat niya lang, halimbawa lang sinabi niya na tulungan niyo ako dito, halimbawa lang naman. Huwag niyong hayaan na madala ako sa dahig. Pilipino, kumilos kayo, posibleng magkagulo, partner. Pero hindi gumanon si Tatay Digong. dahil nga mabuti talagang tao, ito si dating Pangulong Duterte, hindi niya hinayaan na magkagulo ang bansa dahil sa kanya. Kaya isinuko niya na rin yung kanyang sarili. Pumayag na rin siya sa kagustuhan nitong ating presidente ngayon, si Bongbong Marcos, na dalhin siya sa dahig ni Netherlands. At wala namang iba na maaaring makakagawa nun sa kanya, kundi ang presidente lang naman talaga. Di ba? Maliwanag na sa atin yan. Tama ka dyan, partner, kasi pagkatapos nga paglipad ni Tatay Digong, biglang nagpa-press con si Bongbong Marcos. Oo. Pinagmalaki pa niya. Lakas Alam makasar, na alam no? pa niya yung oras. Mhm. Oo, binasa pa niya yung oras kung anong oras lumipad si Tatay Digong, kinidnap nila. Proud sila dyan. Mhm. Para bang inisip niya na ligasiya niya yung pagtraidor kay Tatay Digong at pagkidnap, pagdala sa dahig Netherlands. Hindi. Yan ay kataksilan at katraidoran sa bayan. At yan ay hindi makakalimutan ng maraming Pilipino. Kasi sa ayaw nila sa gusto nila or hindi man, ang mga Pilipino ngayon, sa totoo lang, galit na sa mga Marcoses. Correct. Sabi ko nga, lagi kong inuulit sa mga sa mga vlog ko, sa mga content ko ang tatanga na lang ng mga Pilipino kung kayo ay susuporta pa rin kay Bongbong Marcos. Mantakin mo, kagaya ngayon, binibilatan ang mga OFW at tayo mga Pilipino. Ang sabi niya, magtipid tayo. Magtipid, pero nasan siya ngayon? Nasa New York, nakauwi na ba? Nasa Llamerda. Naglamierda, gumamit ng dalawang private jet. Tapos yung mga OFW, mantakin mo, gusto nang umuwi, walang chartered plane na ipinadala. Anong reason nila? Hindi daw ganun kadali. Kailangan daw muna pag-aralan at mag-aral muna si Vice President Inday Sara Duterte bago kuda ng kuda. Inagawa nga ho ng mga taga-ibang bansa. Nagawa ng Indonesia, Malaysia, Singapore, Korea, Spain. Ano bang kaibahan sa atin? Nakapagpadala ng chartered plane. Kaya nga binibilatan na lang tayo ngayon ng gobyernong Marcos at ni Liza Marcos. Si Raulo na lang ang Pilipino na kakampi dyan sa mga Marcoses. Kalukuhan na po ito. Pero meron pa rin naman. Meron pa naman kumakampi. Oo. Anak ng kamuti, kakampi pa rin kayo kay Marcos. Harap-harapan tayo niluloko. Anong concern ng OFW? Pauwiin nyo kami, kailangan namin ng eroplano. Ngayon ang sabi, walang eroplano, walang budget, zero. Umuwi na kayo. Pero tingnan mo naman sila, anong ginawa ho nila? Ayun, lumipad ng New York, naglamierda, dalawang private jet ang gamit. Come on! Kung yung ginastos ninyo, ipinadala na lang ninyo doon sa mga OFW at nagkuha kayo ng chartered plane. Di siguro mas mabango pa kayo sa mga OFW. Baka sakali pa. Correct. Na iboboto pa sila sa 2028 ng kanilang mga, kung may pambato sila. Tatakbo si Martin Romualdez. Lalo po silang hindi iboboto. Lalo na yung mga OFW na pinalayas, nakala mo naman walang ambag sa lipunan. Talagang ikaw pag OFW ka, wala na.
may sayad na talaga ang utak ninyo pag susuporta pa rin kayo kay Bongbong Marcos. Oo. Kung ginawa sa mga kababayan nating mga OFW, walang kapatawaran ho ito, partner. Partner, Ito ay dapat may parusa ho ito. Dapat itong gobyernong ito tuligsain ng todo ng mga OFW. Alisin niyo po yung sinasabi ninyo, supporter kayo ni Bongbong Marcos. Isipin niyo pagka-Pilipino ho ninyo, nangangailangan yung mga OFW ng tulong. Eroplano, humingi ng eroplano, charter plane. Hindi binigay. Anong ginawa? Sila yung sumakay ng private jet papuntang Amerika. Anak ng kamote. Napakalaking insulto sa mga OFW at sa maraming Pilipino. Isipin mo magtipid. Magtipid tayo. Ano anak ng kamote magtipid? Pero anong ginawa ho nila? Ayan. Nagparty-party sa Malacanang in grande, pero galing sa bunganga nila na sinasabi nila, magtipid tayo. Harap-harapan tayong ginagagot niloloko dito eh. Hindi lang kayo mga kurakot, hindi lang kayo mga budol-budol, mga manggagago pa kayo sa taong bayan. Yan ang maliwanag dyan. Kaya sabi ko, naawa lang ako sa Pilipinas at naawa lang ako sa mga Pilipino na until now, bulag at bingi pa rin kung ano ang direksyon ng gobyernong Marcos para sa ating bayan at sa mga Pilipino. Binibilatan lang ho tayo dito at iniinsulto tayo ng mga Marcoses na para bang sinasabihan tayo, mga hanpas lupa kayo, kayo ang magtipid. Ngayon nangangailangan kayo ng tulong, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, sasakay kami ng private jet at magparty-party kami sa Malacanang. Yan, partner, ang nakakainis. Partner, dagdagan ko lang yung sinabi mo, yung tungkol sa mga gastusan di umano doon sa New York habang naroon sila sa isang hotel. Kamahal pala ng gastos, partner. magkano partner? Sa kabila ng sinabi nilang sinabi nila na advices nila magtipid tayo. Pero yung mga sasakyan pala doon, partner, ang per hour pala di umano noon $100. $100. Ha? $100. Oo, $100. Tapos yung mga kwarto, Kahit nakatambay lang, partner, Gumagana. patak yan. Oo. Mapatakametro. Gumagana. oo, at yung kwarto mahal. Yung kwarto ng hotel ang mahal, $15,000 daw per night. Million yun partner. Yata. Oo. Tapos hindi, but sana kung sila lang mag-asawa kasama yung kanilang mga entourage, napakarami niyan. Ilang kwarto kaya Kasama yun? pang aso. Oo, ilang Kasama pang mga aso, mga yan. Oo. Mm-mm. Ilang $15,000 yan, napakalaki. Nasaan yung sinasabi nilang magtipid? Tayo nagtitipid na sa totoo lang. Dahil napakamahal ng gasolina na. Oh, sunod niya na magmamahal, mga bilihin na. Araw-araw na kailangan natin magmamahal na. Gasolina pa lang ngayon. Nagtitipid na tayo. Pero sila, nasaan yung pagtitipid nila? Puro waldas. Tama. Partner, Tama ka ha? dyan, partner. Partner, ano ko lang ngayon. yung binabanggit ni partner PL kung magkano yung translate ko kaagad partner para mayroon tayo idea, $15,000 equivalent po yan ng 882,975 pesos. Isang gabi Isang gabi lang yan. Sa isang kwarto lang yan. Sa isang kwarto lang, ilang kwarto yon? Aba, hindi natin alam. Napakarami lang kasamang tuta Okay. Isang kwarto, isang gabi, halos 1 milyon ang gastos nila partner. Partner Bisdak? Tama ka dyan, partner. Samantala, ang mga Pilipino ngayon, naghahanap tayo ng mga murang gasolina, saan tayo makabili ng gasoline station. Ako, partner, iniikot ko talaga yung mga gasoline station. Saan ba yung mura? Kasi nga, talagang napakamahal na, partner. Meron nga iba nga, 100 per liter, 90, ganun katindi. Pati crudo, my God, ang crudo ang pinakamahal ngayon Totoo, sa lahat ng langis, partner. Kaya kawawa nga ho yung mga jeepney driver ngayon. Kasi ang mga jeepney, crudo yan. Meron naman daw Crudo subsidy. yan, partner. May subsidy naman daw Saan? Kailan pupunta at kanino pupunta? At tama ba yung halaga na pupunta sa kanila? Ayun. Wala yan. Mga magsasaka nga hanggang ngayon, sinasabi may subsidy. Kapatid ko, nasa Nueva Ecija, sabi, may subsidy ba kami mga magsasaka hanggang ngayon daw, hindi binibigay. Ilang taon na pero pinagmalaki na ni Bongbong Marcos. Pinagmalaki na ng gobyerno may subsidy pero walang nakakarating kagaya ngayon. Pinagmalaki nila na may subsidy. Minimedya nila. Pinapalabas ng mainstream media, ginamit nilang propaganda. Ang question dyan, nasan yung subsidy? Nakarating ba? Baka hindi na nga nakarating na sa mga bulsa na ng mga buhaya, partner, nasa malita na. Yan ang dyan, mahirap dyan.